Class talaga ang sarap ng mga pagkain Pinoy, lalo na yung may mainit na sabaw, tulad ng bok choy. At sa Cebu City, may binabalik-balikang street food. Ating saksihan. Fishball, kwek-kwek, kikiam, squid balls, mga sikat na tusok-tusok sa mga kalye. Pero sa Cebu City, ibang street food ang binabalik-balikan. Yan ang relyenong baboy na bestseller sa karinderya ni Aling Lucia. Ang giniling na karning baboy, sinangkapan ng mga pampalasa sa kabinalot sa arena na nilagyan ng itlog bago ipinrito. Sa halagang 10 piso kada piraso, solve ang gutom at cravings mo. Ang kuhan mo gud ni sir para sa mga estudyante. Sa una pa ni since 1970. Special relyen no. So, saman lamig yun? Lamig jud siya. Overload bok choy naman ang dinarayo sa kainan ito sa Iloilo. Sakto, lalo sa malamig na panahon, ang mainit na sabaw na sinahugan ng miki, mga laman loob ng baboy, fried garlic, sibuyas, dahon at crispy chicharon. May lawas kami na butang para mag-buwa ang iyala sabor dito sa sabaw. Kaya hindi tipid magbutang sa ingredients. Ang bok choy ng mga Ilonggo, kinilala bilang best-rated offal soup sa buong mundo base sa food online database na Taste Atlas. Namit. Ano pag Saburuso. Proud eh. Maman. Yato ni Machay mo. World-class din ang mga pagkain Pinoy na bumida sa isang night market sa Dubai. Kabilang dyan ang turon na may iba't ibang flavor, banana Q at halo-halo. Hindi rin nawala ang samut-saring street foods, mga minatamis, iba't ibang lokal na putahe, at iba pang all-time favorite Pinoy merienda. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi.